Praise the Lord! Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Again, let me welcome you to our Bible study online. At again, I'm your host today. I'm your Bible study teacher and my name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayo muli mga kapatid at mga minamahal na patuloy na nag-aabang at sumusubaybay through our online Bible study? Sabi ko nga po at patuloy kong uulitin sa tuwing tayo po ay magkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. I'm always amazed and I will always be grateful to the Lord dahil sa kapanahunan ko po ay mayroong technology na gaya nito na wala noong mga unang panahon. Hindi ko po masasabing sorry na lamang po sa mga naunang Bible study teacher. Pero sabi ko nga po ay it so happen na in my generation, dito po pumatak, dito po nangyari ang ganitong napakagandang teknolohiya na ngayon po ay pwede po akong makarating sa lahat ng uri, lahat ng lugar, lahat ng oras din at panahon at kahit sa iba't ibang bansa ay pwede po tayong magkasama-sama sa pamamagitan ng Bible study. Kasi naalala ko po nung araw way back in the 90s, sa mga Bible study ko po ay parang po magawa ko ang mga Bible study sa mga bahay nung araw. Minsan kulang ang maghapon, sa isa, dalawang bahay na aking pupuntahan kasi may mga traffic, may mga paglalakbay. And usually, kailangan po mangyari lamang ang Bible study during the night because most of the people are not available sa mga oras ng umaga, tanghali, kasi some of them are working, Pero, kaya hindi po mangyari na makapagturo ka ng mas maraming kaluluwa at mas maraming lugar, mas maraming tao, Pero because of technology today, amen, hindi ko na po kalaban ang trapiko, hindi na rin po hadlang ang oras dahil any time of the day, pwede po tayo mag-Bible study sa inyong opisina, tahanan, sa inyong mga, saan man kayo naroon, at kahit kayo nasa abroad, pwede ko po kayong marating. Hallelujah! Ito po'y napakalaking biyaya ng Panginoon. Well, let me welcome you again sa ating pong episode 4 ng ating pong subject na integrity of the Word. Pang-apat na episode na po ito ng ating pong subject na integrity of the Word because this is a series. Ito po ay serye ng mga pagtuturo. Kaya I'm encouraging everyone na sundan nyo po yung mga naunang series para maunawaan nyo po yung flow ng ating pong lesson. Kaya naman po, maganda rin po dito sa technology, hindi nyo po mami-miss ang mga episode dahil lahat po yan ay naka-store dito po sa ating website. Nandyan po ang mga videos at ang mga teaching materials na kailangan ninyo. Well, so much for the introduction. Let us now start. At tayo po'y magsimula na sa ating pong gagawing Bible study today. And let us pray. Tayo po'y sama-samang manalangin. Let us bow our heads in prayer to the Lord today. Ama naming Diyos na napakabuti. Lord, salamat po for this, again, wonderful privilege and opportunity na makarating po ako sa mga tahanan at sa mga lugar na kinaroroonan ng aking mga kapatid. And this is a wonderful privilege on my end because I could be of service to them and I can serve you, Lord, through serving your people, Panginoon, by preaching and teaching them your word. So I pray, Father, na saan man sila naroroon na joining me today in this study of the word, na pagpalain mo po sila, puspusin mo sila ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. At gamitin mo lamang po akong daluyan mo upang maging instrumento ang aking puso, ang aking mga labi para po makarating ang iyong salita sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. So sa ating pong pagpapatuloy, in our episode 3, I left you with Matthew 28 verse 20. Sa Matthew 28 verse 20, doon po yung huling bahagi na akin pong iniwan sa inyo sa ating huling episode ng pag-aaral. And I was talking about yung mandate, yung tinatawag na iniutos ng Panginoong Hesus, kinumission niya yung kanyang mga disciples 2,000 years ago, na inutusan niya na kailangang maibahagi at maituro ang lahat ng kanilang mga natutunan sa Kanya. At makikita rin po natin na diniscuss ko po doon sa principle ng verse na yon, na nandun po nakapaloob that every single word, every pages of the Bible, every verses, every chapter is designed by God to be observed. Amen? So, kaya doon po papasok yung maling paniniwala na I'm a New Testament believer and I'm not interested in the Old Testament. No, that's not right. Amen.
There are things that are not to be practiced today, amen, sa Old Testament, but the principle, ano po yung mga prinsipyo ron na napakahalaga in connection in regards to our life are so important still in our time today. Amen? Kaya it is not designed by God to be obsolete, to be forgotten. Ano po? At isa pang bagay na akin po binahagi sa inyo sa Matthew 28 na yon is when Jesus said that, "Lo, I will be with you even unto the end of the world." Amen? So, because the context there is talking about His Word. Amen? So, ang pinag-uusapan po doon ay ang kanyang salita, and His prophesying is giving them a word na, "I will be with you through my word." Amen? Kaya nga sabi ni Jesus sa isang bahagi, "Heaven and earth will pass away, but my words will remain." Amen? So, mawawala ang langit at lupa, lilipas ang mga oras at panahon, ngunit ang aking salita ay duroon. Amen? So, kaya nga po hanggang ngayon, His Word is still with us after 2,000 years. Amen? So, He's still here. At sa mga darating pang panahon, kung magtatapos na ang mundong ito, Jesus will still be here. How? Through His Word. Amen? So, ngayon po tayo magpapatuloy. Atin po idurugtong ngayon sa subject na ito, na integrity of the Word. Ngayon, this time, dito po sa fourth phase ng ating pong Bible study ngayon. Because kasama po dito sa ating tinatalakay dito sa integrity of the Word is building truths. Ano po? Tayo po ay bumubuo ng foundation ng katotohanan why you and I should put our faith and put our trust in the Word of God. Bakit po natin ilalagay ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa salita ng Diyos? What will be the strong basis? Bakit po tayo magtitiwala sa salita ng Diyos? Ano po? So, ngayon po tayo po ay tutungo sa pag-aaral na ito para po ating tingnan ng ilang mga convincing factors. Ano po? So, sabi nga po ay I will be like a salesman to you. Amen? I will be selling you the Word of God. Why is it that you need the Word of God? Amen? So, ngayon po, to begin with, bilang pagsisimula dito po sa ating aralin na ito, tumungo po tayo doon sa tinatawag na gospel. Ano po? Ngayon, sa Biblia, meron po salita, maybe some of you are not yet, dahil I am assessing the level na I'm not expecting that everyone that's listening right now is nando sa maturity na ng pakikinig ng salita ng Diyos. Maybe some of you are just new, bago po sa pag-aaral ng Biblia. So, yung mga terminology ay hindi pa kayo masyadong aware. Well, sa Bible, meron pong, in studying the Bible, meron pong mga terms gaya ng gospel, and that's what we will be dealing today. Yung word na gospel simply means the good news. Amen? Good news po yun, the gospel. Well, the good news is Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang mabuting balita. Why is Jesus Christ the gospel? Why is Jesus Christ the good news? The good news is because the bad news is man has been drowned, amen, and in debt and bankrupt because of sin. Yan po ang bad news. Na ang tao po ay lubog at nakagapos, baon, amen, at nakatanikala sa sumpa dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ang nagdala sa tao sa ganung kaawa-awang kalagayan na he cannot help himself to come out of there. It's like, parang yung problema mo is hopeless. Wala ka po talagang pag-asa. Yan po ang state na kalagayan, katayuan ng tao. Kaya nga po binanggit ni Paul sa kanyang sulat sa church in Rome. Ano po? Sa Romans, binanggit po ni Paul ang ganitong salita. He said, for all, Romans chapter 3, for all have sinned and fall short from the glory of God. Sabi po ni Paul, lahat daw po ay nagkasala. Take note of the word all. So meaning to say, every human race, every human being, doesn't matter who he is, doesn't matter what the color of his skin might be, doesn't matter what language he speaks, everybody is in sin. And everybody means falls short from the glory of God, meaning to say they did not have this relationship with God. At tandaan po natin na sabi ng Biblia, sabi din ni Jesus, without me, you cannot do nothing. The principle is this, that you are a nobody with God. Wala ka pong magagawa kung wala ang Diyos. Yun po ang kalagayan ng tao
sa kasalukuyan at kalagayan ng sinabi ni Pablo sa Romans 3. Kasi lahat po ng tao na dumating sa ibabaw ng lupa ay may bahid ng kasalanan at ang kasalanan yun ay minana kay Adan. Amen? Kaya tinalakay din po yan sa Romans, tinalakay din sa Hebrews, by one man, death entered into the world through sin. Sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan sa sangkatauhang ito. So, kaya lahat ng tao ay may kasalanan dahil lahat ay galing kay Adan. Not unless hindi ka po galing kay Adan, then you are not a human. Amen? But if you consider yourself as human, then every human being comes from Adam. Amen? So lahat po yung makasalanan. Everybody needs a Redeemer. Pero praise God because for so many years, from Adam, Genesis 3, down to the Gospel of Matthew, dumating po ang mabuting balita that praise be to God, salvation has come. Now, it is now possible for humans to come out of death. It is possible for humans to be removed from the curse of death brought by sin. How? Through Jesus Christ. Glory to God. That's the good news. Yun po yung tinatawag na good news. Yun po ang ebanghelyo. Yun po ang mabuting balita. That now the solution has come. Now it is possible to be in heaven, to be with God, to be in favor, to be at peace with the Father. Not because of what I have done, not because of my self-effort, but because of what Jesus had done. Yan po ang mabuting balita, kaya po tinawag ito na gospel. Now in the Bible, the gospel is the first 4 books of the Bible. What are those? Matthew, Mark, Luke, and John. Now, are you saying, maaaring kayo po'y nagtatanong, are you saying that the other books are not the good news? Amen, para po kasing ganun ang dating ano po. Well, I'm here to tell you na kaya po ito yung 4 because these are books that are written to tell 100% the story about the Messiah. Then after this book are letters of Paul, history of the church, ano po. So, but the church and Paul and the letters they all draw their power through this gospel. Amen. Dito na po lahat galing yung mga tinuturo nila Pablo, nila Pedro sa kanilang mga sulat, ano po, nila John. Amen. All of their teachings are just founded from the gospel because everything that they have taught, they teach to the people in their time, they draw it from Jesus. Jesus is the source of everything. Kaya yun po yung sinasabing the gospel. Kaya ating pong pag-usapan ngayon itong gospel. 4 po yan, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero para po ating ngayong maipresent sa inyo na mga kasabay ko ngayon na nag-aaral ng Biblia just to keep us ignited, on fire and seal. Wow, ganun pala kaganda ang Biblia, no? Imagine this. Sabi ko nga po sa inyo, I don't really know if it's in episode 2, sa ating part 2 ng study of the integrity of the Word. Bahagi pong tinalakay ko sa inyo na the Bible is 66 books. Still remember that? And the Bible, though it's 66, it was written by 30 different authors. Amen? Pero itong 30 authors yung mga ginamit ng Diyos na sumulat ang fascinating truths and facts about them. Hindi sila magkakilala, majority of them. Hindi nagkita-kita. Like Moses, Samuel did not meet Moses personally because they lived both in different time. Daniel did not have a chance to meet Joshua. Ano po? So wala pong pagkakataon na sila po yung nagkita, iba-iba mga generation. Pero ibig ko po sabihin, kahit po sila iba-ibang panahon, iba-iba silang mga tao, iba-iba silang lugar ng pinanggalingan, but they are saying one same thing. Amen? Wala pong kontrahan, walang error. Accuracy naroon, and the reason is simply because they're just used by the Lord, and the author is really one, and that is God, the Holy Spirit Himself, move through this man. Amen?
So, ang banal na Espiritu po, ang Diyos po ang dahilan kung bakit sila'y nakapagsulat. Kaya dito po sa Gospel, meron pong 4 na Gospel, and that is Matthew, Mark, Luke, and John. Pero pansinin po natin na dumating po itong Gospel only in the New Testament. Lumitaw lamang po ito sa bagong tipan. Pero through this study, I will be sharing to you na even in the Old Testament, na porsina sa lumang tipan pa lamang na may ganitong parating na bagay, yung Ebanghelyo. Amen? So makikita po natin that this is also a display that the God that we serve is all-knowing. He has a foreknowledge. Meaning to say, He did not pre-plan this, but this is His foreknowledge, may parating na ganito. Amen? So, now go to Ezekiel. Samahan niyo po ako sa Ezekiel chapter 1. Now go to the Old Testament. So, you have your Bible, get it now. Amen? Because you'll be needing this. Ezekiel, sa Old Testament po ito. Let's go to the prophet Ezekiel. Again, let me prove to you, Ezekiel came before the Gospel of Matthew, written by Matthew, Luke, written by Luke the physician, Mark, and John. Amen? Pero hindi po nagkita yang si Mark, si Luke, si John, si Matthew. They have never had a chance to meet Ezekiel. They never got a chance to talk with Ezekiel. May ibang generation, malayo po yun. Pero watch this. Now in Ezekiel chapter 1, verse 10, samahan niyo po ako sa verse 10 ng book of Ezekiel. Si Ezekiel, noong kanyang panahon, ay nagkaroon ng ganitong pangitain, nagkaroon po siya ng ganitong kapahayagan mula sa Diyos. Ang sabi niya, he saw this and he wrote this. Ang sabi niya, and as for the likeness of their faces, meaning he saw faces, plural, maraming mukha. They four had, yung 4 daw pong yun, ay may mukha na anyo ng tao. And the face of a lion on the right side, sa kanan ay may mukha ng leon, and they four, because 4 faces, that's the subject, has a face of an ox on the left side. Sa kaliwang bahagi daw ay may mukha naman ng ox. Ox is like, sa ating parapan, di tayo mahirapan, parang baka. Ano po? They four also had the face of an eagle. So, ito yung mga anyo na nakita ni Ezekiel dito sa 4 na mukhang ito na nakita niya. Face of a man, face of a lion, face of an ox, and face of an eagle. Ano po? So, 4 na iba't ibang anyo ng mukha ang nakita ni Ezekiel. Now, we move to the book of Revelation. Ano po? Revelation. So, Ezekiel is in the Old Testament. Revelation is in the New Testament. And it was now written by John. And this is the last book of our Bibles. Now, go to Revelations 4. Tingnan naman po natin sa Revelations 4, verse 7. And the first beast, ito naman ang nakita ni John sa kanyang pangitain. This is John's version of his vision that God has given to him. Ano naman nakita ni John? Sabi niya, the first beast was like a lion. The second is like a calf or an ox. The third beast is as a man. And the fourth beast was like a flying eagle. So, kung may dalawa kayong version, dalawang Biblia, and you open one Bible to Ezekiel 1 verse 10, and the other Bible is open, the pages is in Revelations 4:7. If you compare these 2 writings, pag pinagkumpara mo po yung Ezekiel at Revelation, di ba nandun yung parehas nilang pangitain? Amen? Ezekiel saw the face of a man, the face of a lion, the face of an ox, and the face of an eagle. John saw the face of a calf, the face of a lion, the face of a man, and the face of eagle. Wow. So, one revelation. Parehas na revelation from Ezekiel's time, and here is another revelation from John's time. Now, it proves that the writer of the Bible is one. Because the same revelation is coming from one source, and that one source is God. Kaya napakasarap po mag-aral ng Biblia. Lalo na pag pinahihintulutan na ng Diyos na ma-unlock sa iyo ang mga kapahayagan. And another thing, dagdag ko lamang po ito. Baka sabihin ninyo, uy, galing niya, natututunan niya yung mga bagay na yun. No. Maliwanag din po, at hindi ko po ito pwedeng kalimutan. There was an incident in the Bible when Jesus
was trying now to make a survey sa kanya pong mga alagad regarding the perception of who he is. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sabi niya sa kanyang mga disciples, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Sa Tagalog, sabi ng Panginoon sa kanyang 12 apostol o alagad pa noon, ano sa palagay mo, ano ang mga naririnig ninyo sinasabi ng tao tungkol sa akin, na anak ng tao? At nagsalita po ang mga alagad at sabi, some say you are just a prophet, some say you are Elijah. Iba-iba po lang kanilang pagkakaunawa. Pero when he asked the second question, but to you, who am I? Yung kanina, ano sabi ng tao, pero yung kasunod na tanong, sa inyo, sino ako? At isa po doon sa mga alagad ay sumagot ang kanyang alagad na si Pedro, si Peter. Sabi po ni Peter is this, he said to Jesus, "You are the Christ." The word Christ is not Jesus' surname. Hindi po apelido ni Jesus yan. The word Christ is the word Christos. And the word Christos simply means the anointed one. Kaya sabi, you are the Christ. You are the anointed one. Pero hindi po doon natapos si Peter. Sinabi pa niya, you are the Christ, the anointed one, and you are the Son of the living God. Boom! Bigla po nagbago ang reaction ni Jesus niya. Natuwa po ang Panginoong Jesus doon sa sinabi ni Peter. Why? Bakit po siya natuwa? Because that word, the Son of the living God, combined with the word Christ, is hidden, unknown, unrevealed to people back in the days. Pero naunawaan po ito ni Pedro na hindi naunawaan ng maraming tao noong panahon yun. Now, para maiwasan, I believe Jesus said this to Peter, para maiwasan ang pagmamalaki. You know, God hates the proud. Para maiwasan ang pagmamalaki sa ganang sarili, kaagad sinabi ito ni Jesus, Peter, flesh and blood does not reveal it unto you. Meaning to say, Pedro, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito na mahiwaga at sagrado dahil sa iyong katalinuhan at kagalingan. But my Father in heaven revealed it unto you. Meaning to say, everything about God cannot be understood by a natural human mind. God, through the Holy Spirit, must reveal it unto you today. Amen? Kaya nga po wala kang pwede may pagmalaki. I cannot know this without the Holy Spirit. I cannot understand Him without the Holy Spirit. If not for the Holy Spirit's revelation, cannot understand God. Kaya kung isipin ko ang aking sarili, bakit ako nagtuturo ng salita ng Diyos? Bakit hindi ang mga doktor, ang mga abogado, ang mga summa cum laude, ang may mga degree, may mga masteral sa college at sa kolehiyo, ba't hindi sila ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos at pag nakausap mo sila tungkol sa Biblia? They are good in their intellectual knowledge, but in the Bible, they are bankrupt. You know why? Because at the end of the day, you will know that it is not your human intellect will understand God. Because human intellect really cannot understand God unless the Holy Spirit beareth witness to your heart, to your spirit about Him. Because God is a Spirit. Dahil ang Diyos po yung Spirit, kaya hindi mo siya maunawaan sa iyong katalinuhan, karunungan. Kaya nga po, kailangan po para maunawaan ng Diyos. Kailangan po, kaya nga sabi ni Pablo, siya ang pinakaaba sa ginamit ng Diyos sa mga walang mga buwang, walang mga kwenta, walang mga halaga para hiyain ang mga taong marunong. Bakit po? Dahil ang mga walang alam, walang dunong, magtitiwala sa Diyos. Kaya ang gusto mong mapalapit at makaunawa sa salita ng Diyos, sabi ni Jesus sa kanyang unang pagtuturo sa Beatitudes, Blessed are the poor in spirit. Amen? Ibig sabihin sa Tagalog, mapalad ang mga aba. Amen? Pag naroon ka sa kalagayan, Lord, I am desperate. I am really wanting to know you because without you, I cannot do this. Alam mo po, doon po magpapakilala sa iyo ang Diyos. Kaya nga po, madalas ko sinasabi pagka mayroon pong mga tao na gusto isuko nila ang buhay nila sa Panginoon, darating po yon pagka minsan nasa kalagayan na sila na napakaraming problema pagsubok.
Minsan, iniisip ko, kailangan ba talaga yun? Pero kung minsan, kaya po dumaraan sa pagsubok. Kasi doon ang tao, napupunta sa kalagayan na walang-wala na siyang inaasahan. Kundi ang Diyos. At yan po ang gusto-gusto ng Panginoon. That we will come into a realization that without Him, without God, we are nothing, we are empty, we are bankrupt. Kaya ganun din po sa salita ng Diyos. Pag ikaw po'y uhaw na uhaw, nahanapin ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita, He will reveal Himself to you. Kaya sabi ni Jesus, ano po sabi niya? If you knock, it will be open unto you. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, if you seek me, you will find me. Pero kung hindi ka po kakatok, hindi ka po bubuksan, kung hindi mo hahanapin, hindi ka po makakasumpong. Kaya ako'y naniniwala that the mere fact that you are now on lesson number 4, naghahanap ka. And I'm praying for you and I want you to know. And I'm asking the Lord na i-grant ng Diyos ang desire ng iyong puso. Na maunawaan mo siya. Through His Word and through this ministry, may God use this ministry sa iyong ikalalago, sa iyong pagkakakilala sa Diyos. At kung ikaw po ay naroon na nagiging gamit po sa iyo ang ministeryong ito, pwede po ba maka-request naman? Pwede niyo po ba akong sulatan sa email address dexterdurante@gmail.com. Ano po? And just let me know. Share about your testimony. Kung paano po nagiging gamit at ano nagiging epekto sa inyo ng ating pong gawain ito. At kung mahirap para sa inyo ang Gmail, you can text me. Ano po? Sa 0922-820-9866. So, ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na pwede nyo i-text para naman po marinig ko ang patotoo mula sa inyo kung paano nagiging gamit sa inyo ang gawain ito. Well, for now, we will stop here. At para po sa susunod natin pag-aaral, just keep on viewing us, going to this website, www.dexterdurante.com para po sa mga updates. At dalangin ko rin po pakiusap sa inyo kung napapagpala kayo. If you have a Facebook, if you are into social media, please reshare this message into your wall. Bahagi niyo po ang video nito sa mga wall ninyo. Let the people know that God is at work. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami pinagbigyan mo muli na makapag-aral ng iyong salita. Dalayan ko po na ang kapangyarihan mo ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you everyone sa mga susunod po muli na ating pagbabible study. Hope you are still there at patuloy na lumalago sa Panginoon. God bless you.